receive the name of the Lord Jesus. Good day everyone. Guys, please begin matsusang kalipan. Mga kapatid, sa bawat araw tuloy po tayo sa ating pangalan ng Diyos. Sana mga kapatid ay magustuhan po ninyo ating paraan sa ating pangalan ng balita na salita ng Diyos. So, talaga napaka-importante ng salita ng Diyos sa atin. Dito po ay ating mapakinggan para po na magkaroon tayo ng kaligtasan. Now, shout out po sa lahat ng ating mga viewers ngayon dito po sa ating YouTube channel. Naway pagpalain po tayo ng Panginoon sa bawat araw na ating bumuhay. Mga kapatid, hindi po tayo pabayaan ng Diyos. Patuloy po tayo na binigyan ng pagkataon na kailangan numuhay tayo na mayroong kabanalan, dahil kung walang kabanalan walang makita sa Panginoon. So napakalaga mga kapatid, dito po sa Hebreo in chapter 12 verse 14, sinabi po na Biblia ayon po sa ating mabasa sa sulat ni Apostol Pablo mga kapatid sa Hebreo chapter 12 verse 14. Pagsikapan ninyong mabuhay ng may mabuting relasyon sa lahat ng tao at magpangabanal kayo, sapagkat kung hindi banal ang pamumuhay niyo, hindi niyo makikita ang Panginoon. So wala makita sa Panginoon kung hindi banal ang pamumuhay natin. Pagsikapan natin ang magandang relasyon sa lahat ng tao. Pagsikapan natin yon at ang kabanalan, dahil kung wala, hindi natin makita ang Panginoon. Totoo mga kapatid na kung itong pamumuhay natin sa limutan, hindi po natin pagsikapan na tayo po ay maging banal sa paningin ng Diyos. Sapagkat paano maging banal po tayo kung pabayaan natin ang salita ng Diyos, dahil po ang salita ng Diyos ang nagpabanal po sa atin, no? So yun po ay dapat malaman natin na dito po tayo mga kapatid na pabanal sa salita ng Diyos sa magitan po ng pagtanggap natin ng bautismo sa tubig, upang matagpuan tayo ng Panginoon na walang kapintasan sa kanyang paningin. Dahil yan po ay sinabi po ni Apostol Pablo dito po sa Ephesians in chapter 5 in verse 25 up to 27, mga kapatid, na mga lalaki, mahalin ninyo yung mga asawa. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa tulad ng pagmamahal ni Kristo sa kanyang iglesia. Inihandog niya ang kanyang sarili para sa iglesia upang maging banal ito, matapos linisin sa pamamagitan ng bautismo sa tubig at ng salita ng Diyos. Ginawa niya ito para maiharap niya sa kanyang sarili ang iglesia na maluwalhati, banal, walang kapintasan, at walang anumang bahid o dungis. Diba? So ganun po yun, walang bahid at dungis. Ang ating pagtanggap ng salita ng Diyos at ang pabautismo tayo sa kanyang pangalan, yan po ay kapatawaran ng ating mga kasalanan. So kaya mag-ingat po tayo kapatid, huwag natin hayaan na masayang ng pang panahon na ating pagmamahal sa limutan. Kailangan natin tanggapin ang salita ng Diyos na ito po ay kasama ng bautismo upang may banal tayo, walang kapintasan sa kanyang paningin. Kaya huwag natin baliwalain, no? Itong bautismo kasi mga kapatid na sinabi po ni Apostol Pedro na may Holy Ghost na po sila, talagang pinapangaral po nila ang bautismo mga kapatid, na talagang minsan po ay hindi pinaniwalaan ng tao, sapagkat mayroong mga tao ngayon na komportable na po sila, no, sa kanilang paningin, na parang gusto lang nila papatunayan na wala na po silang pagkukulang. Pero mga kapatid, dapat natin malaman na kailangan natin mga kapatid ang karagdagan ng kaalaman natin tungkol po ng salita ng Diyos, kasi mahirap na kapatid na tayo po ay mapahamak dahil po sa akala natin, na tama na ating nalalaman, pero ang totoo ay kulang pa tayo. Kasi dito talaga sa gawa
Matthew Kabanata 2 talata 38 na kailangan natin magpabautismo sa pangalan ni Kristo upang mapatawad ang ating mga kasalanan. So kaya yan po pinakamalaga po. Kailangan mabautismohan tayo ng kanyang pangalan para mapatawad tayo sa ating kasalanan. Dito sa 2:38 sa Gawa, dito po ang pagkasulat ni Apostol Pedro po ng salita dito, mga kapatid. Sumagot si Pedro sa kanila, magsisi ang bawat isa sa inyong mga kasalanan at magpabautismo sa pangalan ni Jesucristo at mapapatawad ang inyong mga kasalanan at matatanggap ninyo ang regalo ng Diyos na walang iba kundi ang banal na Espiritu. So yung banal na Espiritu kasi, mga kapatid, natanggap natin yan after baptize. So nabubautismo na po tayo. So yun na talaga ay pinakamalaga na malaman natin na kapag nabautismo na po tayo, natanggap natin ang Espiritu Santo. Na ito po, ang Espiritu Santo, matuturo kasi ito sa atin, magpaalala sa atin kung ano ang utos ng Diyos. Kaya makilala po natin ang mga tao talaga na pinagkalooban na po ng Espiritu Santo, eh talagang sumusunod na po sila ng utos ng Diyos, sapagkat ang Espiritu Santo nagtuturo ito, mga kapatid, no, sa atin. Pakinggan natin ang 14:26 dito po sa John, no? Sa 14:26, sabi ng Panginoon na kapag ako'y naitaas na, ang Espiritu Santo ipadala ng aking Ama. Ito ang magtuturo sa inyo sa lahat ng mga sinasabi ko, magpaalala sa inyo sa lahat ng sinasabi ko, mga kapatid. Pero kapag nakaalis na ako, ang tagatulong na walang iba kundi ang banal na Espiritu ang ipapadala ng Ama bilang kapalit ko. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala sa inyo ng lahat ng mga sinabi ko sa inyo. Yan po, magpaalala lahat ng sinabi ko sa inyo. Kaya yan, mga kapatid, talaga ay dapat natin malaman na hindi pwede, mga kapatid, na baliwalain natin ang Espiritu Santo. Tanggapin natin na Espiritu Santo, pero hindi natin matanggap ito kung hindi po tayo mabautismo sa pangalan po ng ating Panginoong Jesucristo. So yan, mga kapatid, ang dapat malaman po natin. So kaya maliwanag po ang Biblia na talagang kapag tayo po ay nagsisi na at nagpabautismo tayo sa pangalan ni Jesucristo, matanggap natin ang ipagkaloob na Espiritu Santo. Yun, mga kapatid, ang magtuturo sa atin sa lahat, no? Sa lahat ng mga nais ng Panginoon na utos niya para po sa atin. So kaya tuloy lang, mga kapatid, no, ang ating magsubaybay ng salita ng Diyos. Maraming salamat po sa ating mga viewers dito sa ating YouTube channel. So ito po ang video natin na para po na maparating natin ang mensahe ng Diyos. So ayaw ng Diyos talaga na may mapahamak. Gusto ng Panginoon na maging banal po tayo. Parang key verse natin in the book of Hebrews chapter 12 verse 14, pagsikapan ninyo ang mabuting relasyon sa lahat ng tao at ang kabanalan, dahil kung wala ito, walang makita sa Panginoon. So kaya yan, mga kapatid, sinabi po ng Biblia, dapat lang ito ang gagawin natin, sapagkat kung wala itong kabanalan, mabuting relasyon sa lahat ng tao, walang makita sa Panginoon. Kahit anong reliyon natin, ay natin makita ang Panginoon. Kasi ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo, pagsikapan talaga natin. Pagsikapan ninyong mabuhay ng may mabuting relasyon sa lahat ng tao at magpakabanal kayo. Sapagkat kung hindi banal ang pamumuhay nyo, hindi nyo makikita ang Panginoon. Totoo po yan, mga kapatid. Kung hindi banal ang pamumuhay natin, hindi po natin makita ang Panginoon. So kaya mag-ingat po tayo. Sana, mga kapatid, sa bawat araw, alam po natin, walang iba po na magsisi tayo sa ating kasalanan, magpabautismo tayo sa pangalan ni Kristo upang mapatawad tayo sa ating kasalanan. Matanggap natin ang Espiritu Santo na yan po ang magtuturo sa atin sa bawat araw na rapat na pumuhay, huwag tayong matulan ng parusa, hindi magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Maraming salamat po sa nag-viewers natin, listeners, dito po sa ating YouTube channel. Lagi-share lang po natin ang salita ng Diyos. Nagpapalay po tayo ng Panginoon si Kristo. Ito po yung lingkod kay Cristo Jesus, Pastor Pumaka, Apostolic Believers of Christ International, nagsasabi sa bawat isa na grace of Jesus Christ be to us. Amen. Bye-bye. I love you.